kabila ng banta ng paglaganap ng African Swine Fever o ASF sa bansa, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng karneng baboy sa darating na holiday season. May paliwanag naman ng DA sa ilang baboy na namatay matapos ang pagbabakuna kontra ASF. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 5 baboy. Yan daw ang kabuuang bilang ng mga namatay na baboy sa Lobo, Batangas. 2 linggo matapos umarangkada ang bakunahan kontra African Swine Fever o ASF. Pero paglilinaw ng Department of Agriculture, hindi ito dahil sa bakuna. Hindi nakita na mayroong precondition bago na bakunahan, bagamat negative sa ASF, pero mayroong pulmonary diseases na ikinamatay nung 5 biik. Yung others ay talagang napaka-healthy. 10,000 doses ng ASF vaccines ang inilaan ng gobyerno para sa probinsya ng Batangas na nasa state of calamity pa rin dahil sa naturang sakit. Target daw maibakuna ang lahat ng yan ngayong buwan. Sa kabuuan, 350 million pesos ang inilaan ng gobyerno para sa procurement ng 600,000 doses ng ASF vaccine na inaasahang makukumpleto ngayong Oktubre. Ongoing din daw ang trial na iba pang ASF vaccines mula sa ibang bansa gaya ng Korea. Sa ngayon, nasa higit 400 barangay sa buong bansa ang nasa red zone o yung may aktibong kaso ng ASF. Sa kabila ng banta ng ASF, tiniyak naman ng DA na walang magiging problema sa supply ng karneng baboy pati na manok at baka ngayong holiday season. Nakaprograma na naman din yung importation natin ng karneng baboy at karneng manok. Kasama na yung baka. So, you can expect ng kasapatan po ng supply natin. Bukod dyan, sapat rin daw sa ngayon ang supply ng bigas sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Dagdag pa ng DA, mararamdaman na ngayong Oktubre ang pagbaba ng presyo ng bigas. Nasa 440,000 metric tons na imported rice ang dumating sa bansa mula nang babaan ang taripa sa 15% mula sa dating 35%. Base sa bantay presyo ng DA, naglalaro sa 42 hanggang 68 pesos ang kada kilo ng imported commercial rice sa Metro Manila depende sa klase. Habang nasa 45 hanggang 63 pesos naman ang kada kilo ng local commercial rice. Hindi naman nakikita ng DA na kailangang baguhin ang taripa sa imported rice sa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.